So dahil dyan, mga kababayan, sa yaw-yaw-yaw-yaw ni Cayetano, mga kababayan, ay bumanat si Erwin Tulfo. Ito yung banat ni Erwin Tulfo, mga kababayan. Dahil sa yaw-yaw ni Cayetano, sabi ni Erwin Tulfo, nagkaganyan lang yan si Cayetano nabaliw yata noong natanggal siya pagka Senate President, ay kung ano-ano na ang mga pinagsasabi. Nako, patay ka din na. Nabuang yata. Simula daw, mga kababayan. Ito natatawa ako, mga kababayan. Sorry hindi naman tayo puro serious. Natatawa ako, mga kababayan. Sabi kasi ni Erwin Tulfo sa panayam sa kanya ng DZMM, no? Courtesy ng DZMM this video. Baka kasi copyright ako Sabi kasi ni Erwin Tulfo, simula nung matanggal siya sa pwesto bilang Senate President at napalitan ni Gatchalian, ay kung ano-ano na ang pinagsasabi. Nabuang na yata. Panoorin natin at pakinggan. Ay, nako. May ads lang po, mga kababayan. Natatawa ako kay Erwin Tulfo Wait lang To clear brain fog. Let me explain. Magandang umaga kay Senator Erwin Tulfo, ang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee. Senator Erwin, good morning po, sir. Magandang umaga, Sir Alvin. Good morning. Opo, napatawag kami kasi nakita ko, nabanggit na naman ang pangalan mo ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaugnay doon sa, sabi niya, sayaan mong si Senator Tulfo ang mag-imbestiga. Total, malapit naman sila sa Malacanang. Something like that, something to that effect. Ano po reaksyon niyo doon? Alam niyo, ilang beses ko na sinabi yan, magkakaroon po ng investigasyon tayo kung yung tinutukoy niya. Hindi na po ako nakikinig sa hindi naman po ako nagbabasa ng social media. Ay, sinasabi na lang po sa akin, kagaya po ninyo, salamat po sa pagsabi, pero hindi na po nagbabasa ng social media dahil cluttered na po social media ng mga fake news at saka ng mga kalaban. So anyway, kung ano man yung sinabi niya, is it pertaining to sa flood control? Yes, flood control. Tama, flood control. Oo. Anyway, magkakaroon ng investigasyon. Pakisabi na rin sa kanya, kung tatawagin mo siya sa interview, sabi mo, antay lang siya dahil hindi pa talaga nakukonvene ang Blue Ribbon. Yung last time na nag-convene kami, is just a meeting. So, hindi pa talaga siya officially na-convene ang Blue Ribbon kasi mag-a-appoint pa ako ng vice chairperson. Kailangan ko pa ng mga pangalan na mula sa minority, yung composition ng Blue Ribbon. Yung ginawa namin dati, meeting lang po yun. Hindi pa talaga official yun. So, it cannot be called a Blue Ribbon hearing. Kung gusto niya talaga Blue Ribbon hearing, pag dating sa July 27, then doon na po buuin namin itong committee. And then from there, magpapadala po ka ng invitation. Meron po kaming mga, at saka number 2, yung sabihin Malacanang buhay. Kasamahan naman namin sa Kongreso. Talaga naman, kung ano na lang si Boy Banat. But anyway, ang punto ko lamang dyan is darating po tayo dyan. Hindi po natin titigilan yung flood control na yan. Pero ang tanong ko lang, Alvin, sa kanya sana, kung pwede pakitanong sa kanya, sino po ba mga imbestigahan ulit? Kasi kung sasabihin niyang ulitin na naman yung mga senador, mga congressman, nandoon na po nasa court na po nasa disposition. Baka pwedeng mag-research siya. Naisumitin na rin po ni Senator Lacson yung mga pangalan po ng mga senador, mga contractor, nandoon na po sa ombudsman. Ang DOJ naman, kung hinahanap niya yung mga congressman, nandoon sa DOJ, ang ICI. Let's not forget na DOJ, kami naman po, pero na nga pong kaso. Ngayon, yung presentations, evidence, pieces of evidence, impeachment, ang tutok nyo impeachment. O nakakalimutan nyo na yung flood control. Ganun ata ang gustong naratibo na ang focus, ang tutok ay puro na lang impeachment. Saan natin po ilalagay? Pag nagkaroon pa tayo ng impeachment, nagagamitin po yung session hall. Saan paano naman po yung impeachment? Impeachment po araw-araw. Sige, mamili ho siya. Ano gagawin? Di po ba? Or is it gusto niya lang po i-delay itong impeachment? Isang tabi. It takes precedence po. I think to
to give a chance po, in fairness po, itong impeachment po is all about the Vice President po, di po ba? Ito po yung proper forum and timing para sa Vice President na. So, narinig nyo mga kababayan, medyo mahaba po kasi yan. So, hindi natin masyadong anuhin, no? Kasi, yun nga ang sabi ni Erwin Tulfo, simula nga daw nung natanggal, ay kung ano-ano na lang yung sinasabi. Oo, tapos kung ano-ano na naman daw, ganyan, oo, ganun-ganun, about flood control, hindi na siya natatapos dyan. Si Alan Cayetano. Ngayon, mga kababayan, may sagot si Alan dyan. Kanina lang to. Ito po mga kababayan, yung sagot ni Alan Cayetano kay Erwin Tulfo. Dahil sinabihan kasi siya ni Erwin Tulfo na natanggal lang yan pagka Senate President, napalitan ni Gatchalian kung ano-ano na sinasabi. Kung ano-ano daw. Kaya nga sabi ni Trillanes, ito si Alan, pag nagkaroon ng posisyon yan, hindi na yan bibitaw, mababaliw yan. Sabi ni Trillanes yan na. So ngayon, ito yung sagot ni Alan kay Erwin Tulfo. Tingnan natin na. Ano ba yun? Bend the law. Bend the law. Bendalo. Pati hindi na po bend the law, bend the Constitution. Ang rule po ngayon ay bend the law. Ayan na. Bend the law. Pati hindi na po bend the law, bend the Constitution. Ang rule po ngayon ay bend the law. Bend the law. Kita nyo mga kababayan. Ang rule po ngayon ay hindi na po ang bendalo. Bendalo. Kita mo mga kababayan. Wala na. Ang mga senador ngayon mga kababayan. Para ng mga vlogger. Wala. Yung galawan nila mga kababayan, vlogger na. Oo, pag may isang vlogger tumitira sa'yo, ang sagot mo, babalik ka din. Ganun na ang ginagawa nila ngayon. Hindi na sila mag-uusap sa proper forum na kung saan, di ba, mga senador sila, binuto sila ng milyon-milyong tao, pangatlo sila sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. So, ang nangyayari, imbis na respetuhin sila, nawala ng delikadesa. Wala ng dignidad ang Senado. Bakit? Wala ng pagka-professional. Di ba dapat pagka may mali kayo na hindi pagkaintindihan ng kapwa mo senador, di ba dapat magkaroon kayo ng caucus, no? Pag-usapan ninyo, mag-meeting kayo, proper forum. Wala na mga kababayan. Kung bibira si Erwin Tulfo sa news, si Alan Cayetano, babanat din siya doon sa kanyang vlog. Di ba? Wala mga kababayan. Pagkatapos ng sagot ni Erwin Tulfo sa interview sa DZMM na natanggal lang daw sa posisyon pagka SP ay kung ano-ano na pinagsasabi. So ang sagot ni Alan, Pati hindi na po bend the law, bend the Constitution. Ang rule po ngayon ay bend the law. Bend the law. Pati hindi na po bend the law, bend the Constitution. di ba? Bendalo. Natatawa ako minsan mag-isip mga kababayan kung ano-ano na lang banat nila. Di ba? Kita nyo mga kababayan, ngayon, paano mo respetuhin, paano mo galangin yung isa sa pangatlo sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas na senador? Kasi una, ang pinakamakapangyarihan, presidente. Pangalawa, vice president. Pangatlo, senador. So ngayon mga kababayan, paano mo sila galangin ng mga highest position or highest rank position na mga politician in our country kung ganito sila? Di ba? Kung ganito na sila. Hay nako, mga kababayan. Bendalo. Natatawa ako mga kababayan, mag-iisip. Bakit nagkakaganon? Bakit nagkakaganyan? Anong nangyari? No? Hay nako mga kababayan. Kaya minsan, sabi ko nga, kaya pala yung sa Indonesia at sa Nepal pinagsusunog nila yung mga kongreso at senado sa kanila kasi wala na talaga mga kababayan. Like po tayo mga kababayan.
Yung Senado nila, yung Kongreso nila, yung White House nila, sinilaban nila. Nakita nyo sa Nepal, tapos pinagbubugbog nila yung ano. Kasi wala eh. Di ba? Ay, nako. Di ba, Ma'am Ju Granada? Oo, sa sunod, pag bumoto, isipin talaga yung may utak, no? Hindi yung nababaliw, may utak naman, pero baliw, di ba? Oh, Ma'am Jenny and kay Ma'am Nini TV Vlogs, ayan, mega love shout out po. So, alam nyo na, mga kababayan, na alam nyo na. So, ito yung sunod. Ako, patay ka diya. Ito yung sunod, mga kababayan, no? Patungkol naman ito kay Matibag. Nako, mga kababayan, galit na galit si Alan Cayetano dito kay Matibag, mga kababayan. Oo, hinahamon pa nga niya eh. Sabi ni Alan Cayetano, sige, hindi kayo halata. Sige, imbestigahan nyo yung SEA Games. Sa akin naman yung flood control. Sabi niya ganon. Ito gusto ko lang iparating sa Malacanang, sa NBI at sa DOJ. Ayan, sabi niya.